Hello guys, welcome to my channel. My name is Daddy Yans, and for today's video, I will help you on how to become a virtual assistant. Pero bago yon, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga gagawin kong video. Tara na't magsimula. Wala ka bang trabaho o nahihirapan kang maghanap ng trabaho? Baka naman meron kang trabaho pero kulang ang sahod mo. Stay tuned para sa'yo ang video na to. Isa sa pinaka-highly in demand na trabaho ngayon ay ang pagiging virtual assistant dahil may kalakihan ng sahod nito, hindi hassle sa oras, sa transportasyon, at naibibigay nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya naman pag-usapan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng virtual assistant. Ano-ano ang klase nito? Ano ang kagandahan ng trabahong ito? At higit sa lahat, bibigyan kita ng idea kung paano maging virtual assistant. Ano ba ang ibig sabihin ng virtual assistant? A virtual assistant is an independent contractor who provides administrative services to clients while operating outside of the client's office. Sa madaling salita, tayo ay magtatrabaho at magbibigay ng serbisyo sa ating mga kliyente. Mas kilala tayo bilang freelancers. Kumikita ng sahod sa bawat trabaho o bawat gawain na ibibigay sa atin. A virtual assistant typically operates from a home office but can access the necessary planning documents such as shared calendars remotely. Kabilang sa mga benepisyo ng freelancing ay ang kalayaang magtrabaho sa ating mga bahay o tahanan na merong flexible na schedule at magandang trabaho. Don't worry, tama ang narinig mo. You will work from home. Kung ikaw ay may trabaho, estudyante, o full-time mom or dad, pwedeng-pwede pa rin sa'yo ito. Dahil pwede kang magtrabaho ng part-time, full-time, at pwede ring by contract. Karamihan sa mga tao ay nalilito sa pagiging virtual assistant. Madalas nilang itinatanong at sinasabi, mag-VA na lang kaya ako? Ay, gusto kong maging virtual assistant. Gusto ko nang mag-resign at mag-work from home na lang para maging VA. But the question is, anong klaseng virtual assistant? May iba't ibang uri ang pagiging VA. At pwede ka maging Amazon Virtual Assistant, Real Estate VA, General VA, Admin, Photo Editing Virtual Assistant, Medical Virtual Assistant, Internet Marketing VA, Social Media Marketing VA, at madami pang iba. Alam ko napapaisip ka na kung anong klaseng virtual assistant ang gusto mong maging. Kung hindi mo pa alam, iniimbitahan kita na maglaan ka ng oras sa sarili mo para isipin ang mga bagay na ito. Pwede mo ring i-evaluate ang iyong sarili kung ano ang mga bagay na hilig mong gawin. O kaya naman, i-search sa Google ang gusto mong pag-aralan at matutunan. Ano ba ang kagandahan ng pagiging virtual assistant? Una, ito ay 100% work from home. Tama, sa bahay ka lang magtatrabaho habang kasama mo ang iyong pamilya, anak at asawa. Pangalawa, ito ay flexible hours. 80% ng pagiging virtual assistant ay flexible hours. Ibig sabihin ay anytime pwede ka magsimula o matapos. Basta tatapusin mo lang ang task na ipapagawa sa iyo ng boss mo. At meron ding mga virtual assistant na fix ang schedule nila. Pangatlo, Monday to Friday work. Hindi ka magtatrabaho ng weekend. O di ba? Pwede mo pagamitin ng weekends para sa iyong pamilya, sa travel, at kahit anong bagay na gusto mong gawin. Pang-apat, ay no transportation. Dahil sa bahay ka lang magtatrabaho, hindi mo na kailangan gumastos ng pamasahe o gas ng iyong sasakyan papunta sa iyong trabaho. At panglima, you can earn 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary. Yes, tama. Malaki ang sahod ng isang virtual assistant at dumadami na ang virtual assistant na Pilipino. Story time. Halimbawa si Juan gusto niya maging teacher. Pero bago siya maging teacher ay kailangan niya
mag-aral ng 4 na taon bago siya makakuha ng diploma. Kailangan niya din mag-take at ipasa ang board exam para magkaroon siya ng lisensya. Nang sa gayon, tsaka pa lang siya magiging teacher. In short, merong proseso. Ganon din sa pagiging virtual assistant. Bago ka maging VA, kailangan mo mag-undergo sa online training para pag-aralan ang mga tasks and responsibilities ng isang virtual assistant. Kapag natapos mo ang training na iyon, makakakuha ka ng certificate para mapatunayan mo na isa kang certified and trained virtual assistant. Ayan ang proseso. Ikumpara natin ang school at online training pagdating sa mga bayarin. Unahin na natin ang public school. Meron kang free tuition fee, pero ikaw ang magpo-provide ng mga projects, transportation, books, assignments, allowance, at mag-aaral ka ng 4 to 5 years para makuha mo ang hinahangad mong propesyon. Pangalawa ay ang private school. Kailangan mo magbayad ng tuition fee na nagkakahalaga ng 20,000 to 50,000 pesos per semester at ikaw ang magpo-provide ng mga projects, transportation, books, assignments, allowance at mag-aaral ka ng 4 to 5 years para makuha mo ang hinahangad mong propesyon. Sa online training naman ay may dalawa ka ding option. Una ang pag-aaral ng isang skill bilang virtual assistant o tinatawag na isang niche. Ito ay nagkakahalaga ng 1,000 to 3,000 at one-time payment lang ito. Kasama na dito ang free one-on-one coaching, group coaching at self-paced training. Ikalawa ay ang complete niches. Ibig sabihin nito ay lahat ng skills ng pagiging virtual assistant ay nasa training na. Ito ay nagkakahalaga ng 10,000 to 22,000 pesos at one-time payment lang din ito. Kasama na dito ang free one-on-one coaching, group coaching at self-paced training. Ibig sabihin, hawak mo ang iyong oras kung kailan ka mag-i-start ng training. At 1 hanggang 3 buwan lang ito para maging certified virtual assistant ka. Disclaimer, hindi lahat ay nag-o-offer ng one-on-one coaching. Pero sigurado ako na halos lahat ay merong group coaching. In short, kung gusto mo maging virtual assistant ay kailangan mo mag-undergo ng training para maging knowledgeable at skilled as virtual assistant. During the training, hindi ka nila pababayaan dahil meron din kayong community kung saan malaya kang makakapagtanong kapag nalilito ka at di mo maintindihan ang iyong pinag-aaralan. At pagkatapos ay tutulungan ka din nila kung saan makakahanap ng mga clients para masimulan mo na ang iyong work from home job as virtual assistant. Disclaimer ulit, hindi guaranteed ang clients after the training. Kasi kung gagawin nila yon, halos lahat ng tao ay mag-e-enroll na sa courses o training nila dahil sigurado na magkakaroon ka ng trabaho. Sa susunod kong video ay tutulungan ko kayo kung saan at paano makakahanap ng mga online training courses para maging virtual assistant. Para maging updated ka sa mga susunod kong videos, don't forget to click the like button, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga gagawin kong videos. Again, my name is Daddy Yans at sasamahan ko kayo sa inyong freelance journey.